So mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our 365 Daily Devotion. At ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin is paano lumalim sa Biblia. So, sabi po dito po sa ating concept po patungkol po sa covenant. In the Bible, a covenant is a scared binding agreement between God and His people. A biblical covenant is more than a contract. It is a divine commitment that establishes relationship between God and humanity. Covenant is the Bible typically include blessing for obedience and consequences for disobedience. So yung covenant daw po is all about a biblical word po, yung pagsunod po natin sa utos po ng ating Panginoon between the relationship of man and God po. Kasi sabi nga po dito, covenant is the Bible typically include blessing. So ang covenant daw po is nag-include po siya ng blessing for obedience at para naman po sa mga hindi po obedience as they face consequences po for that. So, I know naman po tayo po dumako po sa ating Bible reading po. Ito po yung matatagpuan sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. At ito po ang sabi po sa English po. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him and keep His. So ito naman po ang sabi po sa Tagalog po, sa salita ng Diyos. Isipin ninyo na ang Panginoon ng inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga magmamahal sa kanya at sumunod sa kanyang mga utos. So yun po yung sinasabi po ng ating Panginoon Diyos po doon po sa Deuteronomy po, no, na ito po yung patungkol po sa salinlahi po ng bawat generation po na nagaganap po at ang pagsunod po sa bawat utos po ng ating Panginoon Diyos. And now, tayo naman po dumako po sa ating sa una po nating teaching po, the term covenant help us understand the entire Bible. So yung pagiging covenant daw po natin o yung pagiging masunurin po natin sa ating Panginoon Diyos is tumutulong po sa atin kung paano po natin understand yung entire the Bible or the law or the basis of the law. Kasi so yun po yung the basis of law po na sinulat po ng ating Panginoon Diyos. Kasi kung dito po sa atin, kung meron po tayong government law, meron naman po tayong biblical law. So, ang covenant po is tumutulong po sa atin ulit kung paano po natin i-understand po kung ano po yung mga nakasulat sa Bible ko at kung ano po yung dapat po natin sundin at hindi po sundin. So, pangalawang katanungan naman po, God is a covenantal God who relates to His people through covenants. So dito naman po ang ating Panginoon Diyos po is nagre-relate po siya dun po sa mga tao niya na true covenant po or true mga tagasunod niya po kasi ang ating Panginoon Diyos po is meron po siyang 12 apostle po na ginawa po at yun po yung naging covenant po ng ating Panginoon Diyos at sila po yung nag-spread ng salita po ng ating Panginoon Diyos simula pa po nung 20 BC po. And now naman po, sa katulad po nating pangatlo po, God Covenant Community has an obligation to be faithful to Him. So, ang una daw po dapat po ng attitude po ng pagiging covenant po ng ating Panginoon Diyos is pagkakaroon po ng faithful to Him. So, we need to be faithful po in our God pagdating po sa obligation po, lalong-lalo na po sa community or lalong-lalo na po pagdating po sa ating Panginoon Diyos at lalong-lalo na po sa kanyang mga gawain po na gusto po nating gawin dito po sa mundong ibabaw. So, ang ating Panginoon Diyos po is gumagamit po siya palagi ng isang tower, ng isang covenant po para dun po sa obligation po na ninanais po na mangyari po ng ating Panginoon Diyos. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.